Genesis 18:14. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? There is nothing He can't do. Have a little faith, believe it's true. And you will find there's nothing He can't do. Can He heal the sick? Yes, He can. Raise the dead? Yes, He can. Calm the sea? Yes, He can. Do what He said? Yes, He can. Nothing too big, nothing too small, nothing He can't do at all. There's nothing, 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 nothing He can't do. Is anything Magandang araw sa inyo mga bata. Magandang araw sa iyo, Ate Jazz. Oh, Jazz! Uy, ano ba tinatanong mo dyan? Ay, busy ka. Sorry, Ate Mel. Ano nga po? Ang sabi ko, magandang araw sa iyo. Magandang araw din po sa inyo. Magandang araw, mga bata. Ano ba yung tinatanong mo dun? Parang wala naman tao. Eh kasi, Ate Mel, may titignan po ko na magsisimula na yung eclipse. Sabi po kasi sa news kagabi, may eclipse daw po mangyari. Paliwanag mo naman sa amin yung eclipse na yan. Ang eclipse po ay isang pagkakataon kung saan hinaharangan ng buwan ang liwanag ng araw. Kaya naman, tumidilim ang paligid kahit na umaga. Tumatagal lamang po ito ng ilang minuto at bibihira na talaga mangyari kaya naman inaabangan ko ito. Nagdilim ang buong paligid. Naku, nangyari rin yan sa ating Bible story sa araw na ito. At hindi lang ilang minuto ang itinagal ha, nagtagal siya ng mahigit 3 araw. Talaga po? Grabe, napakatagal naman ng eclipse na yun. Parang nakakatakot na yun kasi 3 araw na madilim at malamig. Kaya para malaman natin ang buong kwento, tayo ay magsimula sa isang panalangin. Okay ba yun mga bata? Sige, sundan niyo kami sa isang panalangin ha, kaya ipikit niyo ang inyong mga mata at iyuko natin ang ulo at tayo ay manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos, Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa araw na ito, Panginoon, na kami po muli ay maghahandog at papalabas na isang kwento tungkol sa inyong pong salita, Panginoon. Laki namin, Panginoon, ang mga bata na makikinig at manonood sa araw na ito. Bigyan niyo po sila ng bukas na puso at isip na makita po ang lesson sa araw na ito. Pangunahan niyo po kami. Maraming pong salamat. In Jesus' name, Amen. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. And the rain came falling down. The rain came down and the floods came up. The rain came down and the floods came up. The rain came down and the floods came up. And the house upon the rock stood still. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. And the rain came falling down. The rain came down and the floods came up. The rain came down and the floods came up. The rain came down and the floods came up. And the house upon the sands washed away. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Deuteronomio chapter 10 verse 16. Tuliin nga ninyo ang balat ng inyong puso at huwag ninyong papagmatigasin ang inyong ulo. Isa pa mga bata. Deuteronomio chapter 10 verse 16. Tuliin nga ninyo ang balat ng inyong puso at huwag ninyong papagmatigasin ang inyong ulo. Is anything too hard for the Lord? Is anything
Muling kinausap ng Diyos si Moises. Sabihin ninyo sa Faraon na ito ang ipinasasabi ni Yahweh, palayain mo ang aking bayan. Kapag hindi mo ito ginawa, ikaw at ang iyong mga nasasakupan ay padadalhan ko ng mga langaw. Nagpadala nga ang Diyos ng napakaraming langaw sa palasyo ng hari at sa tahanan ng kanyang mga opisyal. Napuno ng mga langaw ang buong lupain ng Ehipto. Nangako ang hari na palalayain ang mga Israelita. Pero nang nanalangin si Moises at inalis ng Diyos ang mga langaw, muling nagmatigas ang hari. Inutusan ng Diyos si Moises na muling bigyan ng babala ang hari. Kapag hindi pa niya pinayagang umalis sa mga Israelita, padadalhan ng Diyos ng matinding sakit ang lahat ng mga alagang hayop ng mga Ehipsyo. At ito nga ang nangyari. Lahat ng mga kabayo, asno, kamelyo, baka, tupa at kambing na pagmamayari ng mga Ehipsyo ay nangamatay. Pero walang namatay ni isa man sa mga alagang hayop ng mga Israelita. Gayunpaman, nanatiling matigas ang loob ng Faraon at hindi niya pinayagang umalis ang mga Israelita. Kinausap na naman ng Diyos si Moises. Kumuha sina Moises at Aaron ng mga abo at inihagis ito ni Moises sa hangin sa harap ng Faraon. Ang mga abo ay kumalat na tila alikabok sa buong lupain ng Ehipto at nagdulot ng mga pigsa sa mga tao at mga hayop. Hindi makaharap kay Moises ang mga salamangkero dahil sila man ay puno ng mga pigsa kagaya ng ibang mga Ehipsyo. Pinagmatigas ng Diyos ang hari at hindi pa rin niya pinalaya ang mga Israelita. Sinabi ng Diyos kay Moises, Sabihin mo sa hari na pinasasabi ni Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreo, bukas ay magpapadala ako ng malakas na bagyo ng yelo na mas matindi kaysa anumang bagyo sa kasaysayan ng Ehipto. Ang ibang mga opisyal ng Faraon ay naniwala sa mensaheng ito. Isinilong nila ang kanilang mga alipin at mga alagang hayop. Pero ang iba ay hindi nakinig sa babala ng Diyos. Pagkatapos, itinaas ni Moises ang kanyang tungkod. Nagpadala ang Diyos ng kulog at butil-butil na yelo at tinamaan ng kidlat ang lupa. Iyon ang pinakamatinding bagyo ng yelo sa buong kasaysayan ng Ehipto. Pabalik-balik ang kidlat at sinalanta ng butil-butil na yelo ang lahat ng hindi nakasilong, mga halaman, puno, hayop at tao. Pero walang yelong bumagsak sa Gosen, kung saan nakatira ang mga Israelita. Pinatawag ng hari sina Moises at Aaron. Sinabi niya, Manalangin kayo kay Yahweh. Hirap na kami sa kulog at yelong ito. Pinangako kong papalayain ko na kayo. Kaya't nanalangin si Moises sa Diyos. Huminto ang kulog, ang yelo at ang ulan. Nang makita ito ng hari, siya at ang kanyang mga opisyal ay muling nagmatigas at hindi nila pinalaya ang mga Israelita. Sinabi ng Diyos kay Moises, Pinagmamatigas ko ang hari at ang kanyang mga opisyal para magawa ko ang mga kababalaghang ito sa kalagitnaan nila. Sa gayoy, may kukwento ninyo ang mga ito sa inyong mga anak at apo, at malalaman ninyong lahat na ako si Yahweh. Inutusan ng Diyos sina Moises at Aaron na bigyan ng hari ng isa pang mensahe. Kapag hindi pa niya pinayagang umalis ang mga Israelita, magdadala ang Diyos ng mga balang sa Ehipto. At ito nga ang nangyari. Nagpadala ang Diyos ng hangin mula sa silangan. Tinangay nito ang santambak na balang. Natakpan ng lupa sa dami ng mga ito. Inubos nila ang mga bunga at dahon. Muling nakiusap ang hari kina Moises at Aaron na idalangin sa Diyos na alisin ang parusang ito. Ipinangako ng Faraon na pawawalan na niya ang mga Israelita. Nanalangin nga si Moises at ang hangin galing sa silangan ay pinaihip ng Diyos mula sa kanluran. Tinangay ng malakas na hangin ang lahat ng mga balang mula sa Ehipto. Ngunit hindi tinupad ng hari ang kanyang pangako. Inutusan ng Diyos si Moises na itaas ang kanyang kamay. Sumunod si Moises at nagdilim sa buong Ehipto sa loob ng 3 araw. Hindi makakita ang mga Ehipsyo sa tindi ng kadiliman, at sa loob ng panahong iyon, walang makalabas sa kanilang tahanan. Pero may liwanag sa lugar na tinitirhan ng mga Israelita. Gayunpaman, pinagmatigas ng Diyos ang hari, at hindi pa rin ito
pinayagang umalis ang mga Israelita. Sinabi pa ng hari kay Moises, Umalis ka sa harapan ko. Kapag nagpakita ka pa sa akin, ay mamamatay ka. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Totoo nga po na nagtagal ng 3 araw ang dilim sa buong Ehipto. Hindi natin alam kung paano ito naging posible. Ngunit ipinakita nito kung gaano kalakas ang ating Panginoon. Tama ka dyan, Jazz. Kung babalikan natin ang mga nangyari, pinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa napakadaming paraan. Pindalhan niya ang mga Ehipsyo ng mga langaw, mga sakit ng hayop, mga pigsa, matinding bagyo ng yelo, mga balang at 3 araw na kadiliman. Ngunit hindi niya hinayaang maapektuhan ang mga Israelita sa gitna ng mga pinadala niya sa mga Ehipsyo. Mga bata, ang ating Panginoon ay may kapangyarihan sa may sakit, sa hangin, sa lagay ng panahon, sa liwanag man o kadiliman. Kaya niya ingatan ang kanyang bayan sa gitna ng kalidad at lagi siya tumutupad sa kanyang mga salitang binilitawan. Ano kaya ang matututunan natin sa kwentong ito? Ang aral na ating mapupulot ay ang pagpapaalala na kapag tayo'y sumusuway sa Panginoon, maaari nating maranasan ang nakakakilabot na kanyang kapangyarihan. Kaya naman, merong bang ipinagagawa ang Diyos sa atin na ating binabaliwala at sinusuway? Kung meron man, ito na ang oras para ating ihingi ito ng tawad sa ating Panginoon at sumunod sa kanyang utos. Samahan niyo kami sa isang panalangin, mga bata. Kaya mga bata, tayo muli ay pumikit sa ating pangwakas na panalangin. Ama, namin dakila sa lahat, kami po ay humihingi ng kapatawaran. Kung may mga utos man kami na hindi namin nasusunod, Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na matutunan, na sumunod sa iyo, at di na po maranasan ng mga bagay na ayaw niyo po maranasan namin. Kaya Lord, sa iyo namin pinataas ang lahat ng ito. In Jesus' name, Amen. Mga bata, marami ba kayo natutunan sa araw na ito? O ayan, magkita-kita tayo sa next na episode, mga bata, at mag-aabang pa kami ni Ate Jess nyo ng Eclipse. Dumidilim na kasi. Paalam mga bata!
Magandang araw sa inyo mga bata. Magandang araw sa iyo, Ate Jazz. Oh, Jazz! Uy, ano ba tinatanong mo dyan? Ay, busy ka. Sorry, Ate Mel. Ano nga po? Ang sabi ko, magandang araw sa iyo. Magandang araw din po sa inyo. Magandang araw, mga bata. Ano ba yung tinatanong mo dun? Parang wala naman tao. Eh kasi Ate Mel, may titignan po ko na magsisimula na yung eclipse. Sabi po kasi sa news kagabi, may eclipse daw po mangyari. Paliwanag mo naman sa amin yung eclipse na yan. Ang eclipse po ay isang pagkakataon kung saan hinaharangan ng buwan ang liwanag ng araw. Kaya naman, tumidilim ang paligid kahit na umaga. Tumatagal lamang po ito ng ilang minuto at bibihira na talaga mangyari kaya naman inaabangan ko ito. Nagdilim ang buong paligid. Naku, nangyari rin yan sa ating Bible story sa araw na ito. At hindi lang ilang minuto ang itinagal ha, nagtagal siya ng mahigit 3 araw. Talaga po? Grabe, napakatagal naman ng eclipse na yun. Parang nakakatakot na yun kasi 3 araw na madilim at malamig. Kaya para malaman natin ang buong kwento, tayo ay magsimula sa isang panalangin. Okay ba yun mga bata? Sige, sundan niyo kami sa isang panalangin ha, kaya ipikit niyo ang inyong mga mata at iyuko natin ang ulo at tayo ay manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos, Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa araw na ito, Panginoon, na kami po muli ay maghahandog at papalabas na isang kwento tungkol sa inyong pong salita, Panginoon. Laki namin, Panginoon, ang mga bata na makikinig at manonood sa araw na ito. Bigyan niyo po sila ng bukas na puso at isip na makita po ang lesson sa araw na ito. Pangunahan niyo po kami. Maraming pong salamat. In Jesus' name,